Tayong lahat ay tinatawag ni Jesus. Ako po si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lipa at Curaparco sa parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at isa sa mga kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy pagninilay at paglaga ng salita ng Diyos. Ngayong linggo ay tinatawag nating National Bible Sunday. Binibigyang halaga at pansin ang salita ng Diyos. Kaya sa gospel natin ngayon ay bigyan natin pagninilay ang pagtawag ni Jesus na nagsimula sa kanyang pagpili sa kanyang mga alagad. Unang mga alagad nagsimula sa dagat ng Galilea na tinawag ng mga mangingisda tulad nina Simon Pedro, Andres, Santiago at Juan na may simpleng utos, "Sumunod ka sa akin at gagawin kayong mga malakaya ng mga tao," na agad nilang tumugon sa pamamagitan ng pag-iwan ng kanilang mga lambatan bangka upang sumunod sa Kanya na nagpapaiwating na isang radikal na pagbabago mula sa kanilang gawain sa lupa patungo sa isang banal na misyon. Ang mga tinawag niya ay hindi mga taong tambay na walang namang ginagawa. Tinawag niya ang magiging malagad niya habang sila ay nagtatrabaho, nag-aayuman ng kanilang mga lambat. Ang maganda sa nila ay iniwan nila ang kanilang mga trabaho upang sumunod kay Jesus. Mas malaga ang tawag niya kaysa sa nilang hanap buhay at hindi naman silang pinabayaan ng Diyos ni ang kanilang mga pamilya. Meron din tayo mga pagtawag ng Diyos sa lahat ng tao. Inilarawan ni Jesus bilang pagtawag sa bawat individual, ngayon sa isang personal na relasyon at sa iba't ibang layunin. Unang pagtawag niya ng pagsisisi. Sabi ni Jesus na siya ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi, hindi ang matuwid. Meron din pangkalata ng pagtawag ng kaligtasan para sa lahat. Pagtawag din para sa buhay kabanalan ayon sa estado ng ating buhay. Hindi din sa atin lumago sa kabanalan at mapalapit tayo sa Diyos. Pagtawag din ng gawaing paglilingkod at pananagutan. Maaaring maglingkod ng Diyos pamagitan ng pagmamadre, pagpapari o pagiging buhay laiko. Ang malagay tayo'y nakikinig at tumugon. Maaaring ang Diyos ay ang tawag ng tawag at hindi natin pinapansin. Hanggang ngayon patuloy ang Diyos pagtawag. Hindi kumikilos ang Diyos na mag-isa. Nagtatawag siya na maging kasama niya. Pero may mga taong hindi tumutugon o nag-aalinlangan na sumagot sa Diyos. Ang isang dahilan ay, sino ba naman ako? Wala man akong gaanong pinag-aralan. Maniniwala ba mga tao sa akin? Hindi ako pinapansin ng lipunan. Maaari sabihin natin, busy pa ako, marami akong work. May hanap buhay pa akong pinag-aabalahan. Paano tayo nakikinig at tumutugon? Una, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Si Jesus ay nagsasalita sa pamamagitan ng Biblia na nagbibigay kapangyarihan sa mga mananampalataya na maunawaan ang kanyang kalooban. Pangalawa, ang kanyang banal spirito. Ang spirito ang nagbibigay kapangyarihan, pag-ibig at patnubay na tumutulong sa mga mananampalataya na mamuhay ng matuwid. Sa pamamagitan ng pagtugon, ang tawag ang nangangailangan ng pagkinig, pagpili na sumunod at tanggapin ang kanyang paanyaya na makilala siya ng malapitan, paghanap ng layunin at katuparan sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, narinig ko ang iyong tawag. Sumunod ka sa akin, dalhin mo ako mula sa aking mga lumang gawa, ang aking mga lambat at pag-aalala at gawain, at gawin mo ako isang mangisda na mga tao nang dadala na iyong liwanag at awa sa nasa espiritual na kandidiman. Binabago aking buhay habang sinusunod ko kayo.
Amen.